Pananampalataya. I hope sa taong pong ito ay maaaring may mga concern, may mga nais po nating baguhin. Gusto po natin magiging seryoso sa paglilingkod sa buhay pananampalataya bilang mga Kristiyano. Yan po ay napakagandang layunin para sa bawat isang pusa. Balikan po natin ang ating pinag-aaralan sa 1 Peter at patuloy po natin sinasaliksik kung ano po yung mensahe na dapat po natin tananan na nais iparating ng Diyos po sa atin. Kaya balikan po natin ang 1 Peter chapter 1 verse 22 up to 2 Peter verse 3. Ating tingnan ano po ang sinasabi po dito. I hope na po ay magiging pakinabang po sa atin because ito naman po yung layunin po natin. Hindi lamang po magbigay po tayo ng pagsamba sa Diyos, kundi makinabang sa mga kasangkapan na biyaya ng Diyos para sa ating pagpapatuloy bilang mga Kristiyano at para sa ating katatatag bilang mga Kristiyano. Kaya balikan po natin ang 1 Peter chapter 1 verse 22 up to chapter 2 and verse 3. Bagamat ito po ay nabasa na po natin kanina sa ating scriptural reading, ay tignan na lang po natin sa ating pangunawa sa ating mga mata naman tayo po ay pinag-aaralan natin po ito. Sa pamagat po ng ating pag-aaralan ay ito po yung buhay na salita ng Diyos at nararapat na ating sundin po ito. The living and the abiding word of God na dapat po nating gawin bilang mga Kristiyano. Manalangin muna tayo at tingin po tayo ng gabay ng Banal na Espiritu. Aming Diyos, na pinagpapasalamat muli sa pagkakataong ito na kung saan ay makakatapang palad ka po namin at ganun din po matutungayan po namin ang mga salita na magiging mensahe po sa bawat isa po sa amin. Limos po namin muli ang tulong ng Banal na Espiritu na siyang magbigay po sa amin ng pangunawa. Lalo na po Diyos sa mga kapatiran, lalo na po sa mga nakikinig sa aming online preaching, sa mga wala pa kay Kristo. Salamat po Diyos sa lahat. Ito pa ang dalangin sa mga Jesus. Amen. Right, sa ating pag-aaral, nakita po natin bilang mga Kristiyano ay tayo po ay madalakbay. We are pilgrims sa sanlibutan pong ito at sa buhay po natin, we are sojourn. Marami po tayong tinatahak patungo sa ating tunay na magiging tahanan. Kaya nandito po tayo, hindi lamang po tayo i-enjoy po natin yung mga bunga ng ating kalikasan, but meron po tayong kinakaharap. But as we travel, habang tayo po ay naglalakbay sa buhay po ito, ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos na nakatiwangwang, kundi binigyan po tayo ng tinatawag na spiritual roadmap. Ibig sabihin, ay binigyan po tayo ng gabay as we journey in this world. Kaya sa biyaya ng Diyos ay nagbigay po siya ng isang napakaganda. It is a wonderful world of God. Itong mga tangan-tangan po natin. At nilalaman po nito is about the pages of His Word. Hindi tayo, ibig sabihin, hindi tayo pinabayaan. Hindi God provided as a means para ang buhay Kristiyano ay hindi tayo maliligaw. Hindi patuloy po tayo umusad sa gitna ng mga bagay na kinakaharap po natin. Yung tangan-tangan natin mga Bible
hindi lang mga Bible, kundi i-provide also ng mga bagay na nakikita po natin. Even in your cellphone, andyan ang salita ng Diyos. Bagaman hindi pinapansin ng mga ibang tao, but for us, it's very important because ito po ay kasama sa buhay po ng mga Kristiyano. Kaya it is a sad fact, malungkot na pagkakataon that many people, maraming mga tao, as long they continue their lives, ay they never seriously, even a Christian, ay hindi sila nagiging seryoso to consult this book. Maraming nagkalat ang mga Bible, siguro nung wala pang mga cellphone, ay dumarating yung mga Bible. Minsan hindi na pinapansin. Alright? Pinababayaan na lang. Maybe some of you, may mga 5 Bible sa loob ng tahanan. One of them ay hindi na nababasa. Maybe maaaring ganyan. Right? Ay napakahalaga po yan, especially sa mga tulad po natin mga Kristiyano, and even sa mga hindi Kristiyano. Dito natin kasi makikita nila kung paano pumunta o going to heaven. Hindi naman po yun. Maraming pakinabang itong Biblia po ito. Ang magiging resulta po ito, it direct us. Yun ang bibigay po sa atin ng daan para makita po natin kung ano po yung mga plano, pangako ng Diyos. Parang nakakalungkot, maraming mga Kristiyano, they are ignorant, so their life, mga ignorante, because ay hindi nila pinapahalagaan kung ano ang laman ng Bible o yung mga tamang-tamang po natin. Akala nila, kaya lang mamuhay bilang mga Kristiyano without the Word of God. That's why we're hoping that this time na bagamat tayo po ay maaaring nagkaroon po tayo ng tinatawag na New Year's resolution. Last year ay maaaring magiging seryoso na po sa Biblia. Pero hindi po natin nagawa po yun. Hindi natin nakumpleto po yun. Dumating yung pagkakataon na binaliwala na po natin po ito. Sana maging awaken sa atin po ito yung kahalagaan that this wonderful book ay magkaroon po ng importante po sa atin because this is the Word of God. Na sana ma-impress po tayo sa kahalagaan at pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay? In a daily basis. Diba? Sometimes, hindi na natin nagagawa po yun. Maybe some other time ay nabubuksan po natin ang mga Bible or maybe isang iglap lang at sinasara na natin ang Bible. Nasaan na yung sinasabi po natin na this is a wonderful book to read. Right? Na merong pangako ng Diyos. Okay? That's why this is an effort to encourage one of us in your Bible as sinasabi po ng ating text. Right? Ano po ang nature ng salita ng Diyos? Okay? Kaya makikita po natin in this passage of Scripture ay marami po tayong makikita o matatanggap as we possess this Word of God na kung saan ay lahat ay sinasabi po natin bilang mga Kristiyano na ito po ay kamangha-mangha. Right? Maybe some of you na kinoconsider po natin na ito po ay kamangha-mangha bagay na meron katangan po ng mga ilang-ilan, especially mga Kristiyano lamang.
Sino ba magpapahalaga po nito kundi yung nakaranas at nakita kung ano ang resulta ng mga libro pong ito. Why? Because ito po ay magbibigay po sa atin ng buhay at pagsunod magpakailanman sa buhay po ng isang Kristiyano. Kaya verse 22, 23 to 25 ay pilit na pinupunto dito na at ipinapakita po sa atin. Imagine the importance of this word that we are born again in not a corruptible seed. Kundi ito po ay incorruptible. Ganun po kahalaga po yun. Imagine, dito nag-umpisa na kung saan naging Kristiyano ka, ipinanganak ka muli sa salita kong ito. Tandaan po natin, mga kapatid, dapat ito po ay magiging abay o sumunod o maaaring ipamuhay natin habang panahon. Kasi Kristiyano, ibig lang sabihin, namumuhay sa salita ng Diyos. Di ba? Yan po yung magiging buhay po natin. Ang salita ng Diyos po tinatawag na Spirit Diyos. Bakit? Kasi itong salita mismo, the word of the Lord endures forever. Kaya forever din po natin tatangalan po ito. Forever din po natin po ito babasahin. Forever din po natin po ito i-meditate. Forever din po natin po ito ipamumuhay bilang mga Kristiyano. Kasi pag ito po ay naalis, parang isda na inalis sa tubig, mamamatay ang iyong kaluluwa. Kaya napaka-importante na pakainin mo ang kaluluwa mo. Baka yan po ay nagugutom na. Or maybe malnourished na sa salita ng Diyos. Right? Even Christ spoke about those words. Okay? Matthew chapter 24 verse 35, Jesus spoken of this word as indestructibility, the word of God. Gusto ang ating Panginoon, siyang nagbanggit po nito. Okay? Dahil alam naman po natin, in historical event, many people, they are going to have their effort to destroy this word of God. Maraming mga nagbalak na pigilin, sunugin, but still, this word continues and endure forever. Siguro naman, nakita na po natin yung mga bagay na ginawa po nila at some of them ay balikan po natin para makita po natin how this wonderful word of God lives forever. No? In AD 303, isa pong tinatawag na Diocletian. Okay? Sila po ay nag-assume to destroy this world. But within 25 years, the succeeding emperor ordered that the 50 copies be made and distributed at the government expense. No? Nag-declare ang isang emperor na ikalat. And again, si Voltaire, kilala po natin si Voltaire, na nag-claim po siya, ito po ay French atheist, si Voltaire, na namatay po siya during the time 1778. Namatay po siya. Nagyabang po siya at sinasabi niya, within 100 years sa kanyang buhay, sinabi niya, Christianity will be swept away. Mawawala daw ang Kristiyano sa ibabaw ng sanlibutan ito. But only 50 years, di pa nga dumarating sa 50 years after his death. After his death, ay mismo yung kanyang printing press
ay siyang ginamit para ma-produce ang Biblia. Right? I know, alam po ninyo na kayo po ay natatandaan po ninyo regarding this. Ito po yung katotohanan. Sinabi naman ni Peter, in 1 Peter chapter 1, verse 24 to 25, na ito yung katotohanan na kailanman ay hindi mababanis ang salita ng Diyos, kundi continue forever. Okay? So, ano nangyari sa mga statement ng gano'n? Kundi hindi nagkatuloy yung mga bagay na sinasabi nila, kundi ito po ay nagpatuloy. At maraming nagpatunay po siya. Kaya ganyan po kahalaga ang salita ng Diyos. At hindi lang po yan. At yan po yung naging kadahilanan para ikaw ay muling panganak. To be born again. Mga kapatid, ito po ay naranasan po natin. Okay? At nangyari sa bawat isa po sa atin. Dahil ang salita ng Diyos, kung ano'y siya, ay talagang produce a spiritual life sa bawat isa po sa atin. Ano ang ibig sabihin po nito? It is incorruptible seed which lives and abides forever. Yan po yung naranasan po natin. Yan po ang sinasabi ng text po natin at nagbigay po sa atin ng panibagong buhay. Yan ay naranasan po natin. So it means it is a living and powerful word. Ayun po sa Hebrews chapter 4 verse 12. At yun ay sinasabi po doon. At mismo ang ating Panginoon na nagsasabi in John chapter 6 verse 63 that this word I speak to you are spirit and they are life. Buhay na ating naranasan na at naranasan po natin bawat isa po. Okay? The moment you receive, the moment we obey, ay naranasan po natin. At yan ang nangyari po sa atin. And you became a new born again experience. Di ba? Naranasan po natin po yun. At hindi po natin may kakaila po ito. Yan ang nagbago po sa atin. Yan ang nagbigay po sa atin ng pag-asa. So how come na hindi po natin ito i-assume? Hindi po natin po ito nahangarin ang mga bagay na ito. At magbibigay po sa atin po yan, dapat na kagalakan na hanapin at tignan lagi ang salita ng Diyos. Right? So what happened? Ano ang nangyari these days? At ngayon ay hindi na natin binibigyan ng importansya sometimes sa buhay po natin bilang mga Kristiyan. Right? Kung dyan ay natigil po natin, ibig sabihin, nag-stuck po tayo. Tandaan po natin, this word can purify our soul. Patuloy po natin, tatanganan po ito sapagkat ito po ang purify ng ating kaluluwa. Okay? As we obey the word, your souls will purify because this is the truth. Ito yung katotohanan na magbibigay po sa atin para lalo pa ma-purify ang kaluluwa po natin. Kaya po ang sinasabi in verse 22. By obeying the truth means the word of God, our soul, your souls are purified. Kung po ay isasantabi po natin, cannot do. Hindi po natin kaya. Kaya maraming mga Kristiyano na bumabagsak because hindi na sa kanila importante ang salita ng Diyos. Tandaan po natin, this word contains the gospel. Kaya kapag ito po ay sinunod at pinaniwalaan,
Ano ang magiging resulta po dito? It remissions sins. Makikita po natin, ito yung kadahilanan. Kaya napapatawad ang mga kasalanan ng tao because of the blood of Christ. Hindi naman po yun. Ito yung magpapatuloy para sa paglago o pagkaalam kay Kristo. Hindi po natin makikilala si Kristo without this word. Diba? Kung minimal lang ang pagbabasa po natin hanggang doon sa pagsukat ng pagkakilala po natin because this word contains the whole story of God. Tapos kung yan po ay bibigyan lang natin ng maliit na pagkakataon, that's why we have to desire the pure milk of the word para lumago pa lalo ang Kristiyan. Huwag natin palitan ng mga bagay pang-aagaw ang salita ng Diyos sa buhay natin. Hanapin natin spiritual growth of Christian ay totally dependent upon the word of God. Kaya nga puro salita ng Diyos ang pinapangalan ng mga preacher, ng mga nagtuturo po sa atin, even in our Sunday school, even in our Bible study. Puro salita ng Diyos po yan. Yan ang nagpapatibay po sa bawat isa po sa atin. Okay? Yeah, it's too wonderful to neglect the Word of God. Kita po natin, hindi kahit kailan, hindi nila nasira ang salita ng Bible na ito. Wala silang kakayanan para sirain ang mga bagay na ito. Kahit pinagplanuhan po nila, ay hindi nagsaksi ang mga bagay na ito. Because God preserved it for you. For us, for them. Pinanasip yan ng Diyos para sa atin. Ay kung nagtagumpay ang mga taong yun, saan tayo pupuntin walang mga Kristiyan. Kanya-kanya po tayong lakas para sa kaalaman. Maaaring hindi tayo makakatawid sa mga bagay nito. That's why we have to desire, allow the Word of God to produce in our lives. At yan ay pakinabang po sa atin. Makikita po natin mag-dictate po nito. And it is very essential. Kaya laging binabanggit po ito ni Peter para sa mga Kristiyano. Ito yung magiging dahilan para lumago ka sa salita ng Diyos. Tandaan po natin. Ito po yung magbibigay ng paglago, lalo na ating kaluluwa, lalo na ating gusto. No? That's why we must prepare the soul of our hearts. Kailangan ipagpipit po natin. Para magtatanim ka, dapat ipagpipit mo yung lupa para magiging malusog ang tanim mo na po yan. Kaya parang guarded po yan na piniprepare. No? Pinaghahanda po natin, nililinis po natin ang mga bagay bago itanim ang seed po ito. So that seed cannot grow and hinder. Okay? Para hindi mapigilan. Kung hindi po natin siseryosohin po ito, lahat po tayo. Hindi po tayo makakatawid bilang mga Christian. That's why Peter mentioned, may mga binanggit po dito na dapat po natin iwaksi bilang mga Kristiyano. Tulad po na yung mga alis, no? Evil disposition, o malignant spirit, a desire to injure another. Saan natin tignan po ito? Paano natin matatagalan po ito? Paano natin makakarating ito? Hindi salita ng Diyos.
ano natin, malalagpasan ang mga bagay na binanggit po dito. Even the hypocrisy. Ano natin na mapapanalunan po ito? Lahat po na binanggit po dito sa salita ng Diyos, mapapawi ang lahat ng mga bagay. Dahil siya ang mag-flourish in our lives. That's why we must get rid of ourselves of these things. Hindi ka na binanggit po dito sa ating text. Naunan ay yan lagi ang nakikita sa buhay ng isang Kristiyano. So, how can we overcome these evil things in our life? Hindi sa salita ng Diyos. Hindi natin kakaroon sarili po natin. Kaya huwag natin pababayaan ang salita ng Diyos na siyang mamuna sa ating mga puso at kaisipan. Paano natin i-apply ang sinasabi ng salita ng Diyos to love one another without reading the Word of God, without the guidance of the Word of God. So, if we do that, without the Word of God, lahat po yan, puro pangbabaw lang. Kung sa ano, hindi seryoso yung mga ginagawa po natin. Okay? The second one, we must have the proper desire for the Word. Si Peter ay ministra niya po dito how to proper desire of the Word. Binanggit niya po dito that we are to be like a newborn babes who desire milk. Alam niyo yung mga bata, pagka hindi nakatingin, nag-iiyak pa nga yun eh. No? Desiring this milk. Tinawag ng milk ng isang ng word ni Peter, yung Word of God. So, ibig lang sabihin, pinapakita doon kung paano ang isang bata ay nag-desire nito. So, ganun din po tayo dapat. Mamamatay ang batang iyon kapag hindi po siya napainom ng gatas. So, ganun din po tayo. Mamamatay ang isang kaluluwa or magugutom ang kaluluwa mo without desiring this milk o this Word of God. Kaya kinumpara po tayo bilang babes who desire milk. Ganun ka-importante ang salita ng Diyos. That these babes long for that milk. So it means we have to long also for the Word of God. Hindi ka mabubuhay. Ibig sabihin, hindi kompleto ang pagiging Kristiyano mo without reading, without meditating the Word of God. Hindi kompleto. Parang ang bigat. Ang ganun din po ang bata. Okay? Hindi siya mabubuhay kapag wala po yun. Kaya ang Kristiyano, ganun din dapat. So we must retain attitudes toward the God's Word. Na talagang nasasabing ka sa salita ng Diyos or your Bible. We have to demand, everyone demand the regular feeding upon the Word of God. Parang nagpipiesta po tayo sa salita ng Diyos. Hindi mahiwalay po sa atin. Right? Parang tuwa-tuwa po tayo as we open our Bible. Pinagpipiestahan. Ibig sabihin, ang kaluluwa mo ay nagpipiesta sa salita ng Diyos. Okay? Parang hindi ka makakapag-survive kapag wala nito. Parang hindi kumpleto ang araw po natin. Kaya, if you fail to do these things or longing for the Word of God, there's something wrong. No?
Kapag na-miss po natin yung desire, para bang sa sarili po natin, hayaan mo na, mabubuhay naman ako. Hindi ba yun? Pero tandaan po natin, mga kapatid, kung ano ang magiging reason. Bakit we have to know for the Word of God. At maraming gumagawa po nito. And sometimes Christians did not overcome sin. Maraming hindi napapanalunan because of misplaced or hindi na binibigyan ng importansya ng salita ng Diyos. Okay? Kaya ito yung kadahilanan na maraming hindi nakakatuwid, maraming they committed sin. Siyempre, kapag ito po ay binigyan po natin ng kahalagaan sa buhay po natin every time, our daily life, daily basis in our life, napapanalunan po natin ang mga kasalanan. Kaya yun po yung reason. Yan ang nagiging dahilan. Bakit bumabagsak ang mga Christians? Okay? Kapag na-miss po natin ito, magiging you cannot be a man of God or godly man of God or woman of God. Diba? Pabayaan mong huwag magbasa ng salita ng Diyos. Lumakad ka. Parang ordinary lang. Pero kapag nabasa mo ang salita ng Diyos, na-meditate mo, napag-aralan mo, para bang tingin mo sa sarili mo ay godly. It's true. Dahil ito yung maghuhubog po sa atin ang salita ng Diyos. So, Christian cannot speak. Okay? Godly life. At sabihin po natin, pilit po natin na magiging tama sa paningin ng tao dito. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay, siya ang maghuhubog po sa atin. Kaya kapag hindi natin binasa ito, hindi natin pinag-aralan ito, at hindi natin meditate ito in every life, daily life, ano ang mangyayari po sa atin? Okay? Babagsak at babagsak ang Christian. Lalo na kapag hindi ka na regular na nagbabasa o nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Kapag ito po ay pinabayaan natin. Dapat magkaroon po tayo ng proper desire for the Word of God. Tandaan po natin, kung ito po ay pinagyayabang po natin, that is the wonderful Word of God, bakit ating nininiglit bilang mga Kristiyano? Bakit pinababayaan po natin? Bakit nagkaroon ng wholesale neglect? Yan ang nakakalungkot. The church today, Word of God, maaaring nakikinig po tayo for the moment. Paano kung masabayan po tayo? Yung sermon, paano yung sermon? Pang ngayon lang. Nakaraos ka dahil nakarinig ka ng sermon for today. How about the next day? The other day, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Kung talagang tunay na naranasan mo na ang kabutihan ng Diyos o biyaya ng Diyos. Okay? Dininiglit pa ba natin ang mga bagay po nito? Kung ikaw ay tunay na nabago sa salita ng Diyos, okay? Then Peter plead with us to read the Bible as an integral part of our daily life. Yeah. Ngayon, kung hindi ka talagang sumusunod, even disobey this word or even the gospel, bakit hindi mo gawin ngayon in your life?
everyday life. Yan ay tinuturing po natin that is the wonderful Word of God na kung saan ay pangusap po natin sa iba. Why not? Bakit di natin gawin? Bakit di po natin seryosohin ang pag-aaral ng Biblia o ang pagbabasa po ito o ang pagbibigay nito na kung saan ay sinasabi mo long ago that you are born through the obedience of the Word of God. Balikan mo na. You begin. Saan po natin? We enter the new year. Bisan po ulit po natin at sabihin po natin at gawin po natin as we begin our life and continue to feed or to grow in the Word of God. Ano po natin buhay ang salita ng Diyos and abiding Word. Maaaring nagkaroon po tayo ng evidence about the Word. Maaaring pangako po natin sa ating buhay na pagbubutihin po natin. Ganyan naman talaga. And of course, ayaw payagan ng kaaway na mag-concentrate ka. Ayaw ng kaaway na yan ang takanan mo. Kaya maraming paraan kaaway para hindi ka magiging seryoso. At ikaw, tandaan pa natin, ibinigay ng Diyos ko yan para sa iyo sa means. So it means, kaya po natin. Hindi kayang tigilin ni naman. Dahil yan ang spiritual guide po natin. Kaya nga binigay ng Diyos po yan eh. It means, kaya po natin. Hindi magiging sagabal, kaya po natin. Hindi ibibigay ng Diyos na hindi po natin magagamit. Dahil masasayang lang kung hindi po natin gagamitin. Kaya openly give God this Word. Pero problema na lang natin kung hindi po natin gagamitin po yan. There's something wrong kung bakit hindi natin daily use it. Maaaring yung desire ng puso po natin. So we have to pray again to the Lord na magkaroon po tayo ng great longing for this Word. Maaaring natakpan na ng mga bagay sa buhay na ito. Sa pagiging seryoso po natin when it comes to the Word. Aming nagiging tayo na. This is the time again to continue to renew. Binigyan po tayo ng panibagong taon, panibagong lahat. Isang po natin. Sapagkat ito po ang magiging buhay po natin. Ikat-it. Ibig sabihin, mapuputol din ang iyong pagiging Christian. It means yung pagbilag mo bilang Christian. Alright, nakakarinig po tayo po dito. Mga sermon o mga Sunday school. How about yung kailangan mo po yung how about yung sinasabi ng Diyos. Oras na para basahin mo ang kanyang salita. Hindi naman natin ginagawa. Diba? Oras na para panibagong mensahe na ibibigay sa iyo ng Diyos in your daily life. Hindi naman natin tinitignan. So how come? Paano po tayo mabubuhay bilang mga Christian? Bidat, yan po yung nais na parating sa atin ni Peter, kung gaano kahalaga, dahil dyan nag-umpisa, that we are born again with this impractical faith. Doon nakabase, mga kapatid. Kaya, bisaya po na magpatuloy mas asamin pa natin. Pag natin
payagan na manlamig po tayo sa para paano kung dito ka na lang every Sunday na nakakarinig po tayo, nakakabasa po tayo ng salita ng Diyos. How about tomorrow? How about the next day? Maaaring namatay na yung ating isa. Pray. Tayo po na. Maraming salamat po Diyos sa pagpapaalala po sa amin ang kahalagahan po ng iyong salita sapagkat dito kami nabuhay, naging Kristiyano na pinanganak muli sa salita ng Diyos. And then, after that, ay binabaliwala po namin. Kaya biglang sabihin, natigil hanggang doon lang po kami sa kaligtasan na ipinangako ng Biblia. Maaaring po ang kadahilanan na pabayaan po kami. Hindi po namin ginamit ng gusto ang pag-provide mo sa needs of your grace. Muli po sa pagpapaalala po sa amin ay sana naisip po namin. Turing po namin na ito po ang buhay po namin. Kapag ito po ay pinabayaan po namin tayo ang kaluluwa po namin. It means maaaring magulo ang kaluluwa po namin. Sana yung po natin huwag namin makagulan ba sapagkat napakahalaga po sa salita. Maaaring nagagamit na namin yung mga ibang kasangkapan. Pero ito pa mo namin sapagkat ito yung iniwan bilang manlalakbay sa ibabaw ng mundo ito ay bigyan ng Pilipinas. Spiritual roadmap na magiging gabay namin. Ito po ay kapag walang bahala po namin po Diyos. Hanggang doon lang sa kaalangan. Sana naisip po namin na sana makinggan dito ang mga kaibigan, mga kakilala po namin na ang salita mo ang siyang buhay, ang siyang bigay para sa sana sa mga dinidisciple mo na sa din mo nila. Salita mo ang siyang palipanan, ang siyang magbibigay mo. Lalo na po sa bilang Panginoon. Maraming salamat po sa kapahayagan ng isa. Kung dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.